Guys, ayan. So, ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So, ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa 2 months pa lang daw siya sa employer niya. Pwede daw ba siyang lumipat ng amo? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So, yun guys. Pasensya na kayo. Medyo natagalan ulit yung pag-vlog ko kasi holiday o bakasyon ng mga bata. Bakasyon ng amo ko. So, wala sila mga pasok, nandito sila sa bahay. So, pagka nandito sila sa bahay, syempre, hindi ako makapagganto, maka-video. Kasi nga, syempre, may ilang naman ako, mahihiya naman ako. Pagka after naman ng working hours ko sa gabi, syempre, tulugan na. Ayoko din naman mag-ano ng ingay. So, yun. Kaya, pagka mga ganitong holiday, hindi talaga ako makapag-video, kaya ngayon na lang ulit. So yun, yung tanong sa akin about sa 2 months pa lang siya, pwede daw ba siya makalipat ng amo. Alam ko, nakagawa na ako ng video na ganito, pero sige, gawan ko na lang ulit. Himay-himayin na lang natin siya. Kasi yung nagtanong sa akin is 3.5 months pa siyang salary deduction. Tapos, kumbaga under deduction pa siya kung makakalipat daw pa siya ng amo pag nagpaalam siya na ayaw na niya. Tapos yung tinanong ko siya kung anong reason niya, kung bakit tawag dito, kung bakit ayaw na niya, nahihirapan daw siya sa trabaho niya. Tapos marami siyang sinabi sa akin na mga hindi magagandang ugali ng amo niya. Tapos tawag dito, yun nga, yung parang feeling niya kulang siya sa tulog. Tapos yun, yung ugali ng amo, lalo yung babae, parang daw, kumbaga sa atin may saltik yung ganon. So yun, sis, kung mapanood mo to, ayun, ginawan ko na lang ng video kasi ang hirap din kasing i-reply ko sa'yo kung paano. Kasi syempre sa una talaga naintindihan kita kasi nga syempre tawag dito, nandito na kasi tayo sa ibang bansa kumbaga natapos mo na yung, kumbaga na-survive mo na yung pag-a-apply, ng hirap ng pag-a-apply, makaalis ng Pilipinas. Kumbaga, nandito ka na kumbaga kaya mo na yun. Kumbaga, itong mga ganitong pagsubok is maliit na lang. So, ang kailangan mo lang talaga, alam ko mahirap makisama kasi syempre iba talaga ang culture nila. May iba talaga silang ugali. Sa una kasi hindi talaga natin makukuha yung tiwala ng amo. At sabi ko nga, iba-iba ang ugali ng mga amo. Swerte mo na kung mapunta ka sa mabait agad or makukuha mo agad yung ugali nila or yung tiwala nila. Kaso yung nasa stage pa kasi kayo ng nag-aanuhan ang tawag doon, nagpapakiramdaman, nagkikilanlan, yung ganon. So hindi naman kasi katulad mo, parang tayo din yan katulad mo pa, bago mo pala ako nakilala, tingin mo ba pagkakatiwalaan mo agad ako or yung mga secret mo masasabi mo agad sa akin, di ba? So mga advice ko lang talaga is give time para kilalanin at saka unawain. Kaya nga pag nag-abroad tayo, yung grabing pasensya talaga yung natin guys, yung baunin talaga natin. Kasi yun nga, nasa stage pa kayo ng pagkakilanlan, ganun. Basta wag kang sasagot sa amo mo kung may saltik man yan o may ugali man yan. Tahimik ka lang, wag kang sasagot. Kasi papasok kasi yun sa, ang tawag doon, yung parang yung may ugali ka kasi nasa rules ng MOM, hindi ka pwedeng para maging walang manner sa amo mo. Meron yan, may tawag yan ng MOM dyan na magiging kumbaga may foul tayo na gagawin sa amo, yung gano'n. Yung ugali natin, meron yan yung parang katulad ng immorality, tapos may term yan yung pag-uugali, yung gano'n. So, yun, basahin mo na lang yung, check mo na lang yung website ng MOM. Meron din yan doon yung mga, kung paano tayo, yung mga foul natin, yun, kung ano yung hindi mga natin dapat gawin kay employer. At meron din batas ang ating amo, kumbaga meron din silang mga rules kung ano yung mga dapat at hindi natin dapat gawin sa bahay ng ating employer. Yun, dapat talagang sundin natin yun at dapat malaman natin yun. Usually naman yun nasa kontrata natin, kaya dapat talaga nating malaman kung ano nakapaloob sa kontrata natin. Huwag tayong gagawa ng hindi, kumbaga against sa kontrata natin. Yun, ngayon yung sa pinakatanong mo, pasensya ka talaga ako, medyo mahaba pa yung explanation
suggestion ko, kasi gusto ko rin talagang ipaano sa'yo na nasa antay ka pa kasi talaga ng adjustment period. So yung mga ganyang buwan kasi nandyan yung homesick, nandyan yung parang kasi maninibago ka talaga sa environment mo, and normal talaga yan. Halos lahat talaga ng OFW nakakaranas ng ganyan. So yung sa case mo kasi meron kasi mga bagay na parang pag ginawa ng amo natin is no choice ang amo natin, talaga ibabalik tayo sa agency. Hindi ka pwedeng pauwiin ng amo mo kahit gustuhin man nila, in case na sabihin mo man na kausapin mo man si employer mo na, kasi ang pinaka talaga dyan sis is kakausapin mo si employer mo. Ganun talagang ano mo yan, kakausapin mo kung ayaw mo na talaga ha. Pero kasi para sa akin is ngayon nasa masama ang loob mo or something, pero kinabukasan kasi palipasin mo lang yan, kinabukasan magiging okay naman yung pakiramdam mo. Pag humupa ka na, wala na rin yan parang magpapanibagong ano na lang. Pero kung paulit-ulit na rin talaga, kasi nga parang talaga emotional stress, at baka mamaya kung anong gawin mo sa sarili mo, magawa mo sa kapwa mo, yun, pagka talagang pwede mo kausapin si employer mo, kasi ikaw lang din naman kasi makakaintindi talaga sa situation mo. Kahit adviser man kita ko, ikaw nakakaranas niyan, so hindi ko rin talaga ma-judge, or naman talaga kita totally maunawahan, although nanggaling din ako sa sitwasyon mo na sa adjustment period. Pero ikaw kasi nasa sitwasyon niyan, magkakaiba kasi tayo ng strength, magkakaiba din naman tayo nung tatag So yun, ngayon kung para sa'yo hindi mo talaga siya kaya, kausapin mo sa employer mo. Ang masasabi ko lang kasi dyan is si employer mo kasi hindi ka niyan, huwag ka matakot na baka mamaya walang termination dito, may sendback. Pero hindi ka nga, katulad ko nga may video akong sinabi dyan dati na ang sendback lang is nagpabalid lang yun kung wala ka nang babayaran kay agency. Di ba nga sabi mo, 3 months and a half yung salary deduction mo, naka 2 months ka pa lang. So meron ka pang 1 buwan at kalahati na yun talaga, kung gusto mo umuwi ng Pilipinas or pauwiin ka man ng employer mo, makakauwi ka ng Pilipinas kasi wala ka na obligasyon kay agency. Pero since nga may utang ka pa kay agency, may salary deduction ka pa, nasa under deduction ka pa, kahit gustuhin man ni employer na dalhin ka man sa airport, hindi niya pwedeng gawin yun, kundi ibabalik ka niya sa agency. Yun ang mangyayari sa'yo. Tapos sa agency, hahanapan ka ng amo. Yun. So, ang mangyayari, although kung gusto mo talaga umuwi na ng Pinas, pero sayang naman kasi nga nandito ka na talaga sa Singapore, marami kasi may mga gusto rin na makaparating dito, pero naswertehan mo nga takarating ka na, kung gusto mo talaga umuwi, kailangan mo munang bayaran talaga yung balance mo ka agency para makauwi ka ng Pinas. Pero hindi natin alam din kung sino ang sasakot ng air ticket mo pauwi ng Pinas, kasi nga hindi mo natapos. Hindi ko kasi alam sa kontrata mo kung paano. So yun, agency mo na lang din yung tanungin mo about dyan. Ngayon guys, ang ma-advise ko sa'yo at sa tawag dito, mga nagbabalak din dito pumunta ng Singapore, usually kasi kahit sabihin mo ano man ang lahi ng may-ari ng agency na applyin nyo dito sa Singapore, meron yung Pilipinas sila na empleyado, parang ganon, or kung karamihan ganon, kasi nga hindi kasi lahat ng mga Chinese, hindi lahat kasi ng mga is nakakaintindi ng, kumbaga hindi tayo maano sa communication. So kaya yan, katulad ng agency ko, merong Pilipina na staff siya, so yung number niya, ayun, so anytime or na may ako sa kanya, may tanong ako, tinatanong ko siya. Tapos ang maganda kasi doon Tagalog, so mas madali ko na-express ko ano man yung gusto kong sabihin. So siya yung parang magiging parang guide mo, or pag nag-stress ka or na didepress ka or may problema ka sa work mo or may nagdadalawang isip ka kung paano bang gawin, makakatulong siya kasi nga syempre alam niya yung mga rules dito, alam niya yung kung anong kumbaga iba rin kasi talaga na ma-share mo sa ibang tao yung kung ano yung nararamdaman mo. Pero syempre hindi rin naman kita pwedeng i-judge so ang ko lang sa'yo, ma-advise ko lang din talaga is kausapin mo si employer mo kung ano yung problema. Ngayon, nasa ka-employer na yun kung patatapusin sa'yo yung contract mo or pakakawalan ka nila, ibig sabihin ibabalik ka nila sa agency. Kung ang kinatakot mo naman ipababalikin sa Pinas, hindi po mangyayari yan kasi nga nasa pa kayo, under deduction pa kayo. So ibabalik kayo sa agency, tapos sa agency ang maghahanap ng maghahanap ng panibagong amo para sa'yo. Pero iklaro ko lang din, may mga ibang
agency kasi na nag-charge pa siya ng panibagong deduction sa inyo. So yun, kaya dapat maging aware din kayo sa bagay na yan kasi lalaki at lalaki din yung mababayaran nyo kay agency pa imbis na matapos mo na yung 1 month and a half mo. So yun, pagka hanapan ka pa nila ng employer, kaya kung na si employer, naka-employer kasi yung desisyon. Katulad nga sabi ko kanina, kung tatapusin pa rin niya kayo, wala kayong magagawa kasi nga decision niya yun. Kasi po, malaki rin naman ang nagastos ng employer sa atin para makapag-hire sila ng foreign workers. So, yun, unless si employer po lumabag sa mga batas, kaya nga diba sis, tinanong kita kung ano ba yung mga ugali na ayaw mo ka-employer, bakit mas pipiliin mo na lang na umuwi or bumalik sa agency mo kaysa magstay dyan sa amo mo. Ang sabi mo is dahil nga yun sa ugali ni ma'am mo na parang may saltik, ganon. So, kasi yung sa ganung sorry sa time ko, pero parang ganon kasi yung niya. Pero kasi, meron kasi rin si MOM na rules na mga ugali ng employer at inaano din naman nila yan bago sila mag-hire kasi yung mga employer natin is sila nagsiseminar din sila kung ano yung mga ang tawag doon, yung mga rights nila at rights ni helper bago sila makapag-hire. So, aware yan sila na kung ano yung limitation lang nila sa atin. Katulad, for example, bigyan kita. Pero yan, kasi to i-explain naman to sa inyo sa SIP or yung sa settling in program pagka once na hired kayo ni MOM. Kaya ni MOM na ng employer nyo at magsiseminar kayo kay MOM. Yung SIP na tinatawag bago kayo magsa-start ng work kay employer nyo. Lahat ng mga wag nung gawing biro lang or parang antukin kayo sa seminar na yun, pakiramdaman at saka may pakiramdaman tuloy. Kumbaga i-absorb nyo kung ano yung nandun sa seminar kasi malaking tulong yun guys kasi nandun lahat ng information katulad nga ng ito yung pagka si employer kasi may mga foul sa employer na pwede kayong kahit ayaw man ni employer pwede kayong umalis sa poder nila kung si employer is for example is kulang kayo sa pagkain, hindi kayo binibigyan ng sapat na pagkain, for example almusal, hindi kayo binibigyan ng almusal, tanghalian, noodles lang, hapunan wala, or second is kulang kayo sa tulog kasi at least na 8 hours na rest ang mga helper dito. Yun yung pagkakaalam ko pero tingnan nyo na lang din sa website ni MOM. So yun, kung wala kayong tulog, kung 5 hours o ilang lang yung nyo, yun, pwede kayo mag-complain nun, wala magagawa si employer. As long as totoo yung kinukomplain nyo, wag kayo matakot, pero wag kayong gagawa ng yung kwento-kwento lang kasi baka mamaya kayo yung mabaliktad kayo, kumpis na kayo yung diba? Tapos yung isa is yung sa tulugan, wala kayong maayos na tulugan, yung mga ganun. Tapos yung di kayo pwedeng dapat yung tulugan nyo kung kasi maliit lang naman ang bansa Singapore, so swerte nyo na kung may tulugan kayo. Yung iba naman is share sa mga alaga pero hindi kayo pwedeng tumabi sa lalaki. So yun, yung mga ganun. Ano pa ba? Yung hindi kayo pinagde-day off. Tapos ano pa ba? Yung sinasaktan kayo. Yung sa pasweldo naman, kung halimbawa delayed yung pasweldo ng amo nyo, for example lang kasi meron niyang delayed ng mga 1 araw, 2 araw, hindi nyo pa siya pwedeng reklamo sa employer kasi meron po yan na pwede nyo silang kausapin mo, ay delayed yung sahod ko, ganun, pwede yan na pag-usapan nyo pa muna kasi meron yan na allowance si employer para i-prepare ang sahod natin at least hanggang 1 week. So pagka na-delayed sila ng 1 araw, 2 araw, wag nyo na agad munang ireklamo kasi yun nga, kausapin nyo muna si employer kasi yun nga, nasa pag-uusap pa yun. Pero kung halimbawa, for example, ikaw sis, 2 months ka naka-employer mo, diba? Tapos yung, diba, meron nga tayong, for example, binayaran ng employer yung day off mo, 1 beses ka lang pa day off sa 1 buwan. Tapos hindi binigay ng employer yung sahod mo, tapos ni-remind mo siya, hindi pa rin talaga binigay, na 2 months na, yun, pwede ka mag-reklamo pwede mag-reklamo yung employer mo, at yun, pwede ka makaalis sa poder niya, yung mga ganun case. Pero yung, dahil lang sa medyo ugali, nasa adjustment period pa lang kayo, parang alanganin na pero kung talagang stress ka na sis, talagang ayaw mo na, at kung sakaling talagang si employer kinausap mo na pero ayaw pa rin talaga nilang pakawalan ka kasi nga syempre gumastos na yan din sila sa'yo at yung pakikitungo nila is same pa rin or lalong naging worse kasi nga nag-open up ka na ng kung ano yung situation mo, ano yung nararamdaman mo,
ang advice ko lang sa'yo is, itabi mo yung dapat, diba, nakasab ko nga, may contact person ka dapat sa employer mo, lalo't kung ba may mga Pilipina doon, yun, ang kailangan lapitan mo is yung agency mo. Sabihin mo yung situation mo, sabihin mo yung ano mo, at kung may paganda chat, para meron kang ebidensya. So, pag wala pa rin ginawa yung agency mo, yun doon, pwede ka ng ano. Pero kung sa case mo kasi dahil sa ugali lang, sis, hindi ka naman sinasaktan or something, para sa akin kasi nasa employer mo pa rin yung decision. So, pero kung ako sa'yo, sis, ano na lang siguro, isipin mo na lang yung reason kung bakit ka nag-ibang bansa. Kung tiisin mo na lang kasi nasa adjustment period siya, manood ka ng mga good vibes or mga YouTube na mga, o kaya merong mga sa TikTok, minsan may nagsishare yan dyan ng mga stories nila na mas grabe pa sa situation mo kung alam mo lang. Marami ako nakikita sa TikTok ng mga nahinanain nila na minsan yung mga amo nila ganito ganyan yun. Kaya minsan nasasabi ko sa sarili ko na ay bless pa pala ako. Kasi minsan ganyan din ako, parang ano ba yan, ganito lang bagay lang. Tapos yun, kasama minsan ano rin tayo kasi kung ano yung pinapasok natin sa isipan natin, yun ang kinikilos natin, yun ang nararamdaman natin at nagiging negative na lahat. Kaya binabago ko talaga pag medyo nakakasabi ako or nakakaisip ako ng hindi maganda, binabago ko yan. Tapos minsan nanonood ako ng mga YouTube, yung mga ganitong vlog or yung mga situation ng mga kung gaano sila kahirap sa trabaho nila. Kasi meron yan yung mga nag-YouTube na kahit hindi na dito sa Singapore, kahit sa ibang bansa na minsan yung grabe yung pagluluto nila. Grabe, mas grabe pa talaga yung situation nila, sis. Kaya masasabihin mo na ay blessed pa pala ako. So yun, parang gaganahan ka. Hindi natin gugustuhin na yung mga kababayan natin imbes may worst pa na situation sa atin, ano. Pero gusto ko lang ipa-feel sa'yo na at least kahit pa paano maramdaman mo sa sarili mo na blessed ka pa rin, na ganyan lang yung situation mo, na hindi ka sinasaktan. Kasi maging realistic tayo, meron talaga din mga bansa talaga na kawawa yung mga helper, mga DH, kasi minsan sinasaktan din, diba? So yun, maltrato, ganun. Kaya yun, pray lang at saka maging positive ka lang. Huwag mo na lang pag sinabihan ka, kasi minsan yung mga ganun talaga, intindihin mo na lang sila, tapos ano na lang, manood ka na lang, i-encourage mo na lang yung sarili mo, kasi walang iba talaga na, although may mapapanood ka or meron mag-advise sa'yo, pero iba, ikaw pa rin talaga din sa sarili mo, makakatulong sa sarili mo. Kaya kung ako sa'yo, baguhin mo na lang kung ano yung mindset mo. Kung nahihirapan ka ngayon, deadline mo, anuhin mo na kung bakit ka ba dollars to, yung ganun na lang yung isipin mo. So yun, as long as hindi ka sinasaktan, hindi ka pinagugutuman, yung mga mura na yan or ano na yan, okay lang yan. Kasama talaga sa buhay yan. May mga ganun talaga din kasi ng mga amo. Pero sa bandang huli, ano din naman yan, malay mo, ngayon ganyan yung sitwasyon mo, sa bandang huli, ikaw pala yung pinakagusto niyang maging helper, diba? So, hindi natin alam. Kasi ganun lang naman talaga, mahirap talagang amuin, mahirap pakuha mo ng employer, pero pag nakuha mo rin naman is, swerte mo na, baka hindi ka pakawalan yan, diba? Parang renew ka pa. So, yun lang sis, mahaba ng video ko, bye-bye.